Nagsisimula ang palabas kay Lee Yunbi, isang second-year high school student. Naninirahan sa Tungyong City, ang ambisyon ni Yunbi ay maging isang guro na kayang maunawaan at makiramay sa kanyang mga mag-aaral at ibunyag ang kanilang mga nakatagong katotohanan. Nakalulungkot, malalaman natin na si Yunbi ay sumasailalim sa malupit na pambubuli sa kanyang high school days. Minsan, dinala siya ng kanyang kaaway na si So Young sa isang espesyal na sorpresa para sa kanyang kaarawan, para lang ma-corner siya. Ginawa ng mga maton at ng kanyang mga alipores si Yunbi bilang isang makeshift birthday cake na binabato siya ng mga itlog, harina, at patis. Habang ang mga maton ay nagsasaya sa kanilang malisyosong pagtawa, pilit na pinipigilan ni Yunbi ang kanyang mga luha. Bilang resulta ng insidente, napilitang isuot ni Yunbi ang kanyang damit pang gym para sa natitirang araw ng paaralan. Lahat ng tao sa paligid niya ay nagsimulang pagtawanan ng matapang na amoy ng patis. Sa bahay, mas masaya ang buhay ni Yunbi. Para siyang ate sa Love House, isang orphanage kung saan siya lumaki. Tinitiyak niya na ang mga bata ay kumakain ng mga gulay at inaalagaan sila. Isang araw ay nakatanggap siya ng sorpresang pakete sa mailbox mula sa isang taong nagngangalang Song Mi-kyung. Ang tala ay nagsasabi na si Mi-kyung ay bumili ng sweatshirt para kay Yunbi habang namimili para sa kanyang anak na babae. Si Yunbi ay namangha sa kung gaano kahusay at kaganda ang mga regalo. Samantala, sa Seoul, makikilala natin si Go Eun-byul, na kamukha ni Yunbi. Lumalabas na ang nanay niya ay si Song Mi-kyung. Si Eun-byul at ang kanyang ina ay may mapagmahal na relasyon. Nanunukso siyang nagreklamo tungkol sa sobrang pag-iimpake ng kanyang ina para sa kanyang school trip sa isang sikat na templo sa Tungyong na tatagal ng 4 na araw. Kapansin-pansin, nakita ng kanyang ina ang katugmang sweatshirt sa bag ni Eun-byul na ipinahayag ni Eun-byul na binili para sa paglalakbay. Parang si Eun-byul ang nagpadala ng parehong sweatshirt kay Yunbi gamit ang pangalan ng mama niya. Nakapagtataka ito kung alam ba ni Eun-byul na mayroon siyang kambal na kapatid na kamukha niya. Hindi tulad ng kanyang kapatid, si Eun-byul ay bossy at sikat sa paaralan. Mayroon siyang malapit na grupo ng mga kaibigan, lalo na si Songjo, kung kanino siya nakikipag-coordinate ng mga damit ng perpekto. Habang papunta ang klase sa Tungyong sakay ng bus, 2 lalaki ang nawawala sa biyahe, kabilang si Han Yi-an. Siya ay wala dahil siya ay isang kampyon sa paglangoy na nakikipagkumpetensya sa isang pambansang paligsahan. Si Eun-byul ay sabik na nakikinig sa isang live na sports broadcast para tignan ang kanyang ginagawa at nagliwanag ang kanyang mukha nang marinig niyang siya ang nanalo. Bagamat lihim siyang may crush sa kanya, itinatago niya ito sa matalik niyang kaibigan na si Songjo. Sa pamamagitan ng kanilang mga mahiyain na text message, kitang-kita na ganoon din ang nararamdaman ni Yi-an kay Eun-byul at ang kanilang pagkagusto sa isa't isa ay noong bata pa sila. Sa isang matamis na flashback, hinahangaan ng batang Eun-byul ang mga medalya sa paglangoy ni Yi-an at humingi ng isa. Tumanggi siya ngunit ipinangako sa kanya ang unang medalyang mapapanalunan niya sa pambansang antas ay ibibigay niya sa kanya. Ngunit hindi siya naniniwala na magagawa niya iyon dahil hindi man lang niya maibigay ang maliit na medalya sa kanya. Mapaglaro siyang tinawag ni Yi-an na sira na ipinapaliwanag na hindi niya ibibigay iyon sa kanya dahil ito ay walang halaga. Bibigyan niya siya ng isang mas mahalagang bagay. Sa kasalukuyan, biglang nagbago ang mood ni Eun-byul nang makatanggap siya ng text mula sa isang babaeng nagngangalang Jung Soo-in. Sinasabi ng mensahe, kung hindi dahil lamang ito sa nakaraan ay hindi nangangahulugang hindi ito nangyari. Nanlamig siya sa gulat, nakaramdam ng takot at marahil ay nagigilty pa. Sa natitirang bahagi ng araw, siya ay nagiging tahimik sa kabila ng pagsisikap ng kanyang kaibigan na pasayahin siya. Nang subukan ni Songjo na makipag-usap o bigyan siya ng pagkain, si Eun-byul ay hindi inaasahang nagwala at sumigaw sa kanya ng malakas. Samantala, pagdating ng school trip sa Tungyong, lumipat ang eksena kay Yunbi sa Love House. Kahit na ang Love House ay dating kanlungan para kay Yunbi, ngayon ang mga taong nagpapahirap sa kanya ay gumagawa ng hindi kanais-nais na hitsura para sa higit pang pagmamalupit sa kanya. Sa paglalagay ng mga peking ngiti, nililinlang nila ang direktor sa pagsasabing nag-aalala sila kay Yunbi at gustong tumulong sa kanilang proyekto sa community service doon. Ngunit kapag sila na lang ang tao kasama si Yunbi, bumalik ang pangit nilang ugali at ipinagpatuloy nila ang kanilang panunuya at masamang pagbabanta. Si So Young, ang pangunahing bully ay hindi magagapi dahil sa kanyang makapangyarihang ama. Binanggit pa niya sa orphanage director na kasali ang kanyang ama sa isang scholarship committee at nag-aalok na tumulong sa Love House. Samantala, ang ibang mga estudyante sa high school ay naninirahan sa kanilang mga silid sa hotel, nag-e-enjoy sa mga laro at nakakatuwang aktibidad.
Gayunpaman, si Yunbyul ay nananatiling hindi interesado at nagbabasa ng isang pahayagan na nagtatampok ng Love's House na may larawan ni Yunbyul. Kalaunan ng gabing iyon, nakatanggap si Yunbyul ng isang tawag sa telepono na nag-joke sa kanya na palihim na umalis. Maya-maya, lumabas ang isa sa kanyang besties, na si Shijin, para sa kanyang tawag at napansin si Yunbyul sa di kalayuan. Nasaksihan niya ang tila isang maigting na pagtatagpo sa pagitan ni Yunbyul at isang misteryosong lalaki. Samantala, kinumpronta ni Yunbi si Soyoung tungkol sa oportunidad sa scholarship. Bagamat kinamumuhian niya si Soyoung, napagtanto ni Yunbi na hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito at humingi siya ng tulong sa pag-secure nito. Pumayag si Soyoung na makipag-usap sa kanyang ama at hiniling ang telepono ni Yunbi. Sabik na naghihintay, si Yunbi ay nanunood habang si Soyoung ay nagpapadala ng mga text message. Sa kanyang takot, sinimulan ni Soyoung na magpadala ng mga peking banta sa kanyang ama sa ilalim ng pangalan ni Yunbi habang pinagtatawanan ito. Itinulak nito si Yunbi sa kanyang sukdulen. Kumuha siya ng kahoy na patpat sa malapit at hinarap si Soyoung, tinawag siyang pinakamasama at nakakaawa. Si Soyoung, na nagalit sa akusasyon, ay napansin ng CCTV sa itaas nila at pinukaw si Yunbi na hampasin siya. Habang nagpupumiglas sila, hinawakan ni Soyoung ang stick na nagresulta sa isang hidwaan na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa isang tumpok ng mga labi. Si Yunbi, nang makita ang panganib, ay tumalon upang protektahan si Soyoung. Sa sandaling iyon, isang salansan ng mga beam at tubo ang bumagsak sa kanila at nawalan ng malay. Sa ibang lugar, patuloy na abala si Yunbyul sa kanyang lihim na issue. Napansin ni Shijin ang isang pasa sa kanyang leeg. Ipinapaalala nito sa kanya ang maikling eksenang nasaksihan niya noong nakaraang gabi, ngunit hindi siya sigurado kung paano haharapin ang bagong impormasyong ito. Sa kalaunan ay malalaman natin na isa sa mga layunin ni Yunbyul para sa paglalakbay ay ang makipag-ugnayan muli kay Yunbi. Tinawagan niya ang cellphone number ni Yunbi na nakuha niya sa orphanage. Nagkataon, si Yunbi ay nagtatrabaho sa isang malapit na kafe at napansin niyang nagre-ring ang kanyang telepono, ngunit biglang naputol ang tawag bago siya makasagot. Dahil sa pagkabigo, pumunta si Yunbyul sa isang banyo. Sa pag-alis ng iba, ang mga ilaw ng banyo ay biglang nawala, ngunit ang mga yabag ng isang tao ay palapit ng palapit sa kanyang stall. Kinakabahan, tumawag si Yunbyul, nataranta lang nang may marinig siyang papalapit. Napasigaw siya sa takot at biglang naputol ang eksena sa photoshoot sa labas. Ang iba sa klase ay nagtitipon para sa isang group photo, ngunit hindi nila alam na nawawala si Yunbyul. Sa sandaling iyon, dumaan si Yunbi at nakunan sa group photo. Napagtanto na lamang ng mga kaklase na nawawala si Yunbyul nang magsagawa sila ng head count. Pagkatapos ay nahati ang grupo ng paaralan para sa search party para hanapin si Yunbyul. Samantala, sa lugar ng kompetisyon ng paglangoy, nakatanggap si Ian ng tawag mula sa isang kaibigan tungkol sa pagkawala ni Yunbyul bago ang kanyang huling laban. Ang balita ay labis na nagpanginig sa kanya na hindi man lang siya sumali sa karera, sa halip ay iniisip kung nasaan si Yunbyul. Kasabay nito, nabalitaan ng ina ni Yunbyul ang tungkol sa pagkawala ng kanyang anak at nagmamadaling pumunta sa Tungyong. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Yunbi ay ipinatawag sa harap ng lupon ng paaralan dahil sa insidente noong nakaraang gabi. Tila siya ay nakatakas sa malubhang pinsala mula sa aksidente, ngunit si Soyoung ay pinalalaki ang kanyang trauma at nagpapanggap na siya ang biktima. Inakusahan ng kanyang ina si Yunbi na siyang pasimuno at humihingi ng hustisya sa paaralan. Dahil dito, hinimok ng mga guro si Yunbi na humingi ng tawad, ngunit tumanggi siya dahil pagod na siyang tratuhin ng hindi patas. Ipinagtanggol niya ang sarili, iginiit na wala siyang ginawang mali. Gayunpaman, dahil si Soyoung ay nagmula sa isang makapangyarihang pamilya at si Yunbi ay isang ordinaryong estudyante lamang, siya ay pinatalsik sa paaralan. Sa kabila nito, nagpasya siyang dumalo sa kanyang huling araw ng paaralan. Sa kanyang huling araw, si Yunbi ay nahaharap sa karagdagang pagmamalupit mula kay Soyoung at sa kanyang mga kaibigan. Tinanong ni Yunbi si Soyoung tungkol sa kung bakit ayaw niya sa kanya at madalas na inaapi siya. Tahasan na sinabi ni Soyoung na kinasusuklaman niya ang lahat tungkol kay Yunbi nang walang paliwanag. Sa kabila ng paninindigan kay Soyoung, si Yunbi ay nahihigitan at dinaig ng mga nagmamalupit sa kanya. Kinaladkad siya sa likod ng mga kurtina habang pinapahubad ni Soyoung sa kanyang mga alipores ang kanyang mga damit at nire-record siya. Pagkatapos ay nagbanta si Soyoung na ipopost ang video kung sakaling makakaharap niya itong muli. Nagawa ni Yunbi na makalaya at tumakas sa paaralan, iniwan ang kanyang name tag sa bakuran.
Nang maglaon, isang katawan ang nalaglag sa tubig, marahil ay kay Yunbi, na suot ang katugmang sweatshirt na natanggap niya sa mailbox. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kanyang bakanteng mesa, kung saan inukit niya ang isang mensahe ng paalam na nagsasabing, "Paalam, mga kaibigan." Makalipas ang 10 araw, wala pa rin si Yunbyul. Ang kanyang ina ay hindi makayanan na bumalik sa bahay upang harapin ang walang laman na silid ni Yunbyul, ngunit nangakong hahanapin siya at ibabalik siya. Pagkatapos ay naglakad ang nanay ni Yunbyul sa mga kalye ng Tongyang na namimigay ng mga flyer na may larawan ni Yunbyul. Pagbalik sa kanyang silid sa hotel, umupo si Mikyung sa mga stack ng mga poster ng kanyang nawawalang anak. Biglang may tumawag sa kanyang telepono na nagtulak sa kanya na magmadaling lumabas muli. Pagdating sa ospital, lumapit si Mikyung sa isang kortina kung saan naniniwala siyang nagpapagaling si Yunbyul. Gayunpaman, si Yunbi pala ito na lubhang nasugatan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, si Yunbi, na nagtangkang magpakamatay, ay buhay pa. Napaluhod si Mikyung, hinawakan ng mga kamay ni Yunbi at nagpasalamat sa Diyos. Dahil si Yunbi at Yunbyul ay kambal na magkapareho ng facial features, walang makakapagsabi ng kaibahan nila, kahit ang nanay nila. Kaya naman, naniniwala ang nanay na ang taong nakahiga sa hospital bed ay si Yunbyul, hindi si Yunbi. Nang magising si Yunbi, hindi niya nakikilala ang kanyang ina. Ipinaliwanag ng doktor na si Yunbi ay may trauma-induced amnesia. Dahil nawala ang mga alaala ni Yunbi, naniniwala din siya sa sarili niya na siya si Yunbyul. Ngunit, ito ay sa una lang hanggang sa magsimula niyang mabawi ang kanyang mga alaala ng dahan-dahan at malaman niya ang aktwal na katotohanan. Nang maglaon, nakasalubong ni So-young si Yunbi sa ospital. Nang makitang hindi siya nakikilala ni Yunbi, sinubukan ni So-young na alugin ang kanyang memorya sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok. Sa kabutihang palad, bumalik ang nanay niya sa tamang oras upang ipagtanggol si Yunbi. Ito ay nagudyok sa maton na umatras dahil pinagbantaan niya siya ng mga pulis. Pagkatapos ay humingi ng tawad si So-young at umalis, ngunit tila nalilito siya dahil alam niyang hindi nagkaroon ng mga magulang si Yunbi dahil lumaki siya sa isang bahay ampunan. Sa ibang lugar, si Ian ay nakikinig ng musika, ngunit ang kanyang isip ay nababagabag sa mga alaala noong nakalipas na 10 araw. Sa isang flashback, makikita natin si Ian na nilaktawan ng kanyang kompetisyon sa paglangoy para makipagkita kay Yunbyul. Lumalabas na ang taong nakita ni Shijin na nakikipagtalo kay Yunbyul ay si Ian talaga. Si Yunbyul ay naging malamig sa kanya, ngunit siya ay nananatiling matyaga. Inaalok ni Ian ang kanyang gintong medalya at mga pahiwatig sa pangakong ginawa niya kay Yunbyul 7 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, ipinahayag ni Yunbyul na hindi niya ito naaalala o gustong maalala. Sa kabila ng cute na alok ni Ian na hayaan siyang saktan siya hanggang sa bumuti ang pakiramdam niya, nananatiling hindi natinag si Yunbyul. Sinabi niya sa kanya na nagkahiwalay sila sa paglipas ng mga taon at wala na siyang magagawa para sa kanya. Sa kasalukuyan, ibinalik ni Ian ang kanyang headphones, pinag-iisipan ang mga huling salita ni Yunbyul bago siya mawala. Samantala, isang pasyente ang bumaba sa gilid ng gusali ng ospital gamit ang isang makeshift sling. Sa kabila ng galit na protesta ng nurse, ang lalaki, si Gong Tae-gwang, ay nananatiling kalmado at nagbibiro tungkol sa pagtanggi nito sa kanyang kahilingan na umalis. Habang siya ay bumababa, si Tae-gwang ay huminto sa labas ng silid ni Yunbi at kumaway sa kanya, na pagkamalan siyang si Yunbyul. Nang hindi tumugon si Yunbi, binanggit niya ang kanyang inaakalang kabastusan. Habang bumababa si Tae-gwang, nadulas ang kanyang lubid, saglit na nagdulot ng gulat para kay Yunbi. Pagkatapos ay pumunta siya sa bintana para tingnan siya. Buti na lang at ligtas siyang nakalapag sa lupa. Kasunod ng kanyang stunt, nakipagkita si Tae-gwang sa matalik na kaibigan ni Yunbyul, si Songjo, at sabay silang kumuha ng burger. Gutom na kumakain si Tae-gwang, nagbibiro na dapat ay mayroon siyang hindi bababa sa 3 burger pagkatapos na dumaan sa problema ng pagtakas. Bigla niyang naalala na nasa ospital din si Yunbyul at pinagalitan siya ni Songjo dahil hindi niya ito binanggit ng mas maaga. Pagkatapos ay tinawagan niya si Ian upang ipaalam sa kanya. Di nagtagal, dumating si Ian sa ospital at nakita niya si Yunbi sa lobby. Napansin niyang nabitawan nito ang kanyang wallet. Mabilis niyang kinuha ito para sa kanya, ngunit sa kanyang pagtataka, pinasalamatan lang siya nito ng magalang at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay nang walang anumang palatandaan ng pagkilala. Determinado na malaman kung bakit tila hindi niya ito naaalala, sinundan siya ni Ian sa elevator. Dahil sa matinding atensyon niya, hindi mapalagay si Yunbi. Siya ay banayad na lumayo sa kanya at lumabas sa elevator.
hindi nawala ng lakas ng loob si Ian at sinundan siya muli ni Ian, tinawag ang kanyang pangalan. Habang papalapit siya sa kanya, naalala ni Ian ang mga sinabi ni Yunbyul tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sa kabila ng mga pagbabago, napagtanto niyang lubos pa rin siyang nagmamalasakit sa kanya at nalulugod siya na ligtas siya. Sa pag-iisip na ito, hinila niya si Yunbyul sa isang taus-pusong yakap. Nagulat si Yunbyul dahil dito, kaya mabilis niyang sinubukang kumawala kay Ian na parehong nagulat sa kanyang reaksyon at sa katotohanang formal siyang nagsasalita, mapaglarong pinigilan siya habang nagpupumilit siyang makalayo. Ang kanilang kulitan ay naputol ni Songjo na dumating sa tamang oras upang ihinto ang mapaglarong pakikipagbuno. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yunbi ang kanyang amnesia kay Songjo. Nang makita ang hindi pangkaraniwang masayahin na kilos ni Yunbyul, parehong kumbinsido sina Songjo at Ian na sa wakas ay kumbinsido na ang kanilang kaibigan na nawala ang kanyang mga alaala. Sa sandaling bumalik siya sa bahay, nagsimulang alalahanin ni Yunbi ang paligid ng lugar, sinusubukang alalahanin kung ano ang pinaniniwalaan niyang nakalimutan niya. Habang nililibot niya ang kanyang silid, natuklasan niya ang notebook ni Yunbyul na naglalaman ng larawan ng orphanage ng Love House. Gayunpaman, bago siya makapaghanap ng mas marami, hiniling sa kanya ng nanay niya na samahan siya. Nakipag-ugnayan ng nanay kay Yunbi sa pagtingin sa isang scrapbook ng larawan, umaasa na ito ay magpapalitaw sa kanyang mga alaala. Habang binubuklat nila ang mga pahina, nalaman ni Yunbi na siya ay inampun niya simula bata siya. Kinaumagahan, masigasig na sinalubong nina Songjo at Shijin si Yunbi pabalik sa paaralan. Dito naniniwala ang lahat na si Yunbi ay Yunbyul. Pumasok si Yunbi sa kanyang silid-aralan kung saan ang kanyang mga kaklase ay nabigla sa kanyang bagong natuklasang magalang at nag-aalangan na kilos. Nang maglaon, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang ilang chismis tungkol sa kanyang amnesia. Ito ay biglang nag-trigger ng malayong alaala ng katulad na negatibong atensyon na nakuha ni Yunbi sa kanyang tunay na paaralan. Saglit siyang naparalisa ngunit mabilis na nakabawi nang tawagin siya ng pangulo ng klase. Nang gabing iyon, nasaksihan ng ina ni Yunbi ang isang sasakyan ng pulis na dinadala ang isang kasambahay palayo sa bahay ng kanyang kapitbahay. Ang anak ng kapitbahay, na si Young Yun, ay kaklase ni Yunbi. Napag-alaman na ang kasambahay ay naiulat na nagnakaw ng alahas. Kinabukasan sa paaralan, nagpupumilit si Yunbi na buksan ang kanyang locker dahil hindi niya matandaan ang passcode. Tinulungan siya ni Taegwang sa pamamagitan ng pagsira ng lock gamit ang isang upuan. Sa loob, nakita ni Yunbi ang isang piraso ng ninakaw na alahas na pag-aari ng ina ni Young Yun. Habang kumakalat ang mga chismis sa silid-aralan, biglang pumasok si Ian sa silid-aralan, hinawakan ng kamay ni Yunbi at inakay siya palabas. Sa susunod na eksena, ang lahat ng mga mag-aaral ay iniimbestigahan upang mahanap ang salarin sa likod ng mga ninakaw na alahas. Sa isang panayam, binanggit ni Young Yun kung paanong ang mga estudyante ay walang malasakit sa isa't isa. Nang tanungin tungkol kay Yunbyul, nag-alinlangan siya at sinabing naging magkaibigan sila minsan, ngunit hindi na ngayon. Sinabi pa niya sa guro na si Kim, na si Yunbyul di umano ay humingi ng pera sa kanya, kaya ninakaw ni Young Yun ang kwintas ng kanyang ina, na kalaunan ay lumabas sa locker ni Yunbyul. Kasunod ng paghahayag na ito, ang ina ni Young Yun ay humiling ng isang formal na pagdinig, ngunit ang teacher, na si Kim, na isinasaalang-alang ang amnesia ni Yunbi, ay hinahayaan munang magpahinga ang bagay sa ngayon. Pagkatapos ng insidente, nagpupumilit si Young Yun na tanggapin ang mga pagtatangka ni Yunbi na makipag-ugnayan. Gayunpaman, naalala niya ang magiliw na pakikipag-ugnayan nila sa simula ng taon ng pag-aaral. Sa kabila nito, pinili niyang huwag pansinin ang mga tawag ni Yunbi sa telepono. Kinaumagahan, nagkataon na dumaan si Ian sa bahay ni Yunbi habang nagja-jogging siya. Kinumbinsi niya itong sumama sa kanya sa paglalakad sa tabi ng ilog. Habang nag-uusap, napansin ni Ian na gumaling na ang mga sugat ni Yunbi sa kanyang leeg na hindi niya matandaang mayroon. Ang detalyeng ito ay bumabagabag sa kanya, ngunit sinusubukan niyang balewalain ito. Malalaman din natin na ito talaga ang sugat ni Yunbyul sa kanyang leeg bago siya nawala. Samantala, ang ina ni Young Yun ay nagtutulak para sa isang hearing sa paaralan tungkol sa ninakaw na kwintas. Dahil hindi na maalala ni Yunbyul ang mga pangyayari, ang teacher na si Kim ang naatasang mag-imbestiga. Sa paaralan, sinusubukan ni Taegwang na pahangain si Yunbi sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kwento tungkol sa kanilang nakaraan na sinasabing crush niya ito. Gayunpaman, nakikita niya ang mga kasinungalingan nito at naniniwalang kinukutsa siya nito. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang tunay na alaala.
Nakaugalian niyang basagin ang locker niya at noong nakaraang araw nang sinira niya ito, hindi ito ang unang beses na ginawa niya iyon. Nang maglaon sa hallway, aksidenteng isiniwalat ni Shijin na ginamit nila si Yang Yun na parang ATM. Nakonsensya, napansin ni Yunbi na narinig ni Yang Yun ang kanilang pag-uusap. Habang ang kanyang mga kaibigan ay nagchichismis tungkol kay Yang Yun sa tanghalian, nagdudulot ito ng panibagong alaala. Na siya ay biktima din sa katulad na sitwasyon. Tila unti-unting bumabalik ang mga alaala ni Yunbi at kalaunan ay napagtanto ang kanyang tunay na pagkatao. Kinabukasan sa silid-aklatan, ang mga sikat na babae kabilang si Songjo ay hinarap si Yang Yun. Sa wakas ay ibinunyag ni Yang Yun na ang kanyang desperasyon para sa pagkakaibigan ang nagbunsod sa kanya na magbayad para sa kanilang mga pamamasyal. Pakiramdam niya ay palagi siyang naiiwan sa klase. Bilang loner, gusto niyang makipagkaibigan at maging tanyag tulad ni Yunbyul. Kaya't babayaran niya ang lahat ng kanilang mga bayarin, umaasang tatanggapin nila siya bilang isang kaibigan. Pagkatapos ay lumuluhang umalis siya sa eksena. Kalaunan ng gabing iyon, nakita ni Yunbi si Yang Yun na nag-iisa sa mga locker. Tama ang hula niya na nagpalit sila ng locker bago ang class trip. Nalaman niya ito nang banggitin ni Taegwang na laging sira ang kanyang locker. Binuksan ni Yunbei ang locker ni Yang Yun at natuklasan ang sarili niyang mga libro sa loob. Kinukumpirma nito ang kanyang teorya na pinagpalit niya ang kanilang mga locker. Pagkatapos ay hinarap niya si Yang Yun, tinanong kung ang pag-frame niya sa kanya ay dahil sa pagmamalupit ng mga kaibigan niya sa kanya o dahil ayaw niya sa kanya. Sa wakas ay inamin ni Yang Yun na sinadya niyang sirain ang reputasyon ni Yunbi para mapahiya siya. Sa sobrang emosyon, napaiyak si Yang Yun. Matapos malaman ang katotohanan, gumugol ng oras si Yunbi kasama si Ian sa tabi ng pool. Nag-aalala siya tungkol sa disciplinary hearing. Para pasayahin siya, sinimulan ni Ian ang pagtalsik sa kanya ng tubig na nauwi sa paggamit nila ng hose ng tubig. Sa gitna ng kasiyahan, aksidenteng nahulog si Yunbi sa swimming pool. Nagudyok ito ng matingkad na alaala ng kanyang nakaraan ng pagmamalupit sa kanya at sa sandaling pumunta siya sa tulay upang tapusin ang mga bagay sa kanyang sarili mga kamay. Sa oras na ito, sa wakas ay naalala niya na si Yunbyul ang nagligtas sa kanya. Nagulat sa paghahayag na ito, bumalik si Yunbi sa kasalukuyan at iniisip kung nasaan si Yunbyul ngayon. Kasabay nito, si Ian ay nagmamadaling tumulong sa kanya at binalot siya ng jacket. Kitang-kita kay Yunbi ang pagkabalisa habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Pagdating sa bahay, naghanap siya sa kanyang silid hanggang sa makita niya ang isang notebook mula sa kanyang bagahe na naglalaman ng larawan niya sa ampunan. Natitiyak niya na siya si Yunbi at hindi si Yunbyul. Kasunod ng paghahayag na ito, ang bigat ng kanyang nakaraang trauma ay tumama ng husto kay Yunbi. Nagpupumilit siyang iproseso ang mga alaala ng kanyang mga karanasan sa pagmamalupit at ang sakit na nagbunsod sa kanya upang pag-isipang magpakamatay. Nang pumasok ang kanyang ina sa silid, si Yunbi, na nadaig ng kanyang emosyon, ay niyakap siya ng mahigpit. Kinabukasan sa paaralan, ipinaalam ni Yunbi sa mga guro na nabawi na niya ang kanyang mga alaala. Kasabay nito, ipinagtapat ni Yang Yun sa teacher na si Kim ay nagsinungaling siya tungkol sa mga ninakaw na alahas dahil sa pagpapanik. Gayunpaman, pagdating nila sa disciplinary hearing, nakita nila si Yunbi na umaamin sa kanyang pagkakasala, umamin sa pang-aapi kay Yang Yun at gumagamit ng masasakit na salita tulad ng, "Hindi na ako makikipagkaibigan sa iyo." Natigilan si Yang Yun nang marinig si Yunbi sa kanyang damdamin ng kalungkutan at pagtanggi. Ang pagdinig ay nagtatapos sa isang kompromiso. Sa labas ng silid, nagulat si Yang Yun nang makita ang isang remote-controlled na kotse na nag-iimbita sa kanya na sundan ito. Dinala siya ng kotse sa kanyang locker kung saan natuklasan niya ang isang taus-pusong card mula kay Yunbi. Sa card, binanggit ni Yunbi na gusto niyang ayusin ang kanilang relasyon at nag-alok ng pagkakaibigan. Napaiyak si Yang Yun dahil sa nakita niya. Pagkatapos ayusin ang mga bagay sa paaralan, iniwan ni Yunbi ang kanyang telepono at nag-iwan ng isang talaarawan at isang sulat para sa kanyang ina. Siya ay naglalakad kasama si Ian pagkatapos ng paaralan at nagpaalam sa kanya ng formal. Habang papalayo si Yunbi, nagpaalam si Ian, hindi niya namamalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha sa mukha. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.